Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ilalahad natin ang report sa katatapos lang na round number 1, game number 2. Ayan, sino-sino ba ang mga nagkapisakan dito at may na-upset ba? At pagkatapos po nating i-analyze itong laro ni Denden, susunod natin yung kay Faustino Oro as youngest player na naglalaro dito sa World Cup. Grandmaster ang kalaban niya, hindi biro. At sa pangatlong laro na i-analyze natin, yun yung upset of the match or upset match dito sa game number 2 ng round 1. Matinding balita yun, ano? Okay po, so bago po natin i-analyze, ay sagutan muna natin yung iniwan nating puzzle kahapon, hatid sa atin ng ICC, Internet Chess Club. Congratulations sa mga nakakita ng Rook takes G3. Hindi pwedeng bumawi kasi nga po nakapin, kakapturin lang ang knight. Ayan, sana ay nauunawaan nating mainam yung power of pin, nagkakaroon ng mga ganitong paraan para mag-winning. Lamang ng isang pyesa ang black. Okay, congrats! At ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. Black to play, mga kamatsas. Ano kaya ang gagawin ditong pinakamabisang paraan ng black para maipanalo? Lapag nyo lang ang inyong mga kasagutan sa comment section below. Ang link po nakapin lang sa comment section para pag kinilik nyo yun, diretso kayo mismo dito sa site at magagalaw nyo yung pyesa. Sa mga wala pa pong account, gawa na kayo. Free lang ang account dito sa ICC. Okay? Ang kondisyon, must-win situation si Denden dahil naunahan siya, no? Kasi pag second game na tabla, knockout na siya. Yan ang kondisyon. Nag-knight F3 muna, nakiramdam. Knight F6 si Grebnev. C4, E6, G3. Pakatalan opening ang pinaghandaan. D5, Bishop G2, Bishop E7, castling, at nag-D4. Ayan. Ang Catalan po kasi, ang isa sa mga flexible openings na hindi kagad mauuwi sa tablahan. Ang daming pwedeng mangyari dito. Kinapture lang ang C4 at nag-Queen A4 para babawiin kagad at nag-A6. Kinain na B5, yun nga lang po parang nakatempo, no? Queen C2, Bishop B7, nakatempo ng development pero okay lang yan, bookline pa rin. Bishop G5, labas ang bishop para makadevelop, Knight BD7, Knight BD2 at Rook C8. Handa dito si Grebnev na pasabugin kagad ang C-file dahil nandyan ang Queen ni Denden at kinapture na yung Knight. Capture, saka nag-knight B3 para talagang tuluyang wag munang maka-C5 pero sini-5 pa rin ni Grebnev. Mukhang handang-handa rin dito at alam na alam niya ang linya. Kinapture ng pawn, knight E4. Siya naman yung nag-gambit para siya naman yung babawi. Rook FD1, atake muna sa queen, umiwas at nag-push C6. Total, mababawi rin lang. So medyo ginulo muna ni Denden pero kinapture lang po ng queen dahil draw nga lang ang kailangan dito ni Grebnev. So, kumbaga, pabor sa kanya kung ma-exchange yung mga pyesa. Knight E5, hinabol ng atake. Nag-Bishop D5 lang, no? Diyan umiwas para hindi rin makapasok. Knight D7, pinasukan ng Knight, atake sa Torre. Rook E8, Knight B6 double. Pero, talagang inatake na. Kumbaga, nanggulo na sa second rank. Kinain-kain at nag-Rook takes D5. So, nakabitin pa yung Knight. At dito nag-knight F6 muna. Wala, bookline na bookline to mga kamatsas. Preparado si Grebnev. Rook E5 para may depensa ang pawn pero yun nga, iyan ang linyang nanggugulo talaga. Rook E4, knight F6, Rook E3, knight G4. Ayaw tantanan, no? Rook E4, knight F6, Rook E3, knight G4, Rook E4, knight G6 at nag-threefold repetition, tabla po mga kamatsas. Mahirap na kasing pilitin Halimbawa, kung ang Torre lilihis, maiiwanan to pag na-capture yan. Baka ito naman ang kuntiryahin, yung F2, mahirap na. Baka matalo pa. Sayang po ang rating. So dito, syempre, consider natin yung rating gain ni Denden. No, kasi wala, pag natalo, talo na nga, talo pa sa rating. So kailangan at least, may gain naman kahit papaano. Nag-gain ng rating dito si Denden sa second game na to. Okay, yun nga lang po, uwian time na kasi ganun talaga ang rule dito sa 1.5 lang, knockout na kaya asahan po natin si GM Denden, hahabol siya sa paparating na ASEAN Plus. Mamaya na yata start nun or bukas. Ang round 1 ng ASEAN Plus na gaganapin po sa Osamis. Ayan, napakaganda ng venue mga kamatsas at babaybayin natin, re-reportin din natin yon mga kamatsas yung round per round na mangyayari po sa Osamis. Ayan, congrats kay Engineer Ray Urbistondo sa napakagandang pag-organize ng tournament at ng NCFP at ni Governor Henry S.
Waminal. Ayan, congrats po sa inyong mga nag-organize. Okay? Isunod naman natin mga kamatsas ang laro ni Faustino Oro, ang pinakabatang naglalaro dito. Grandmaster ang kalaban niya. O, tabla first game, second game, ano ba nangyari? Yan po alamin natin. Pero bago tayo magsimula mga kamatsas, ay ongoing na po ang registration sa ating second edition ng Friday Nights Tournament online. Ginagawa natin sa Liches. Nasa comment section lang po nakapin at nasa description ang link. Sali na po kayo para every Friday makasali kayo. May mga exciting prizes, 2,000 ang champion, etc. etc. Ayan, may mga top category lucky winners pa. Sali na po kayo mga kamatsas. Enjoy tayo every Friday night. Ang kalaro ni Fausti ay si Ante Barkik. Ayan, alam ko magto-12 pa lang tong si Fausti eh. Basta ngayong taon 12 years old siya. Pinakabata mga kamatsas. Pero kinakatakutan, hindi biro yung bata na yan. Okay, at kalaban niya ay veteranong grandmaster ng bansang Serbia o Croatia. Ayan, okay. First game po nila tabla, second game pag nagkapisakan, knockout yung napisak. Okay, ganun ka selan ang kanilang game 2. Nag-E4 si Fausti, nag-C5 Sicilian, Knight C3, close Sicilian, pero Knight F3, pagka ganyan, i-convert yan sa D4, at nag-E6, D4, o convert na kagad sa open Sicilian, nag-A3 para walang Bishop B4, at nag-D6, Bishop E3, Bishop E7, so ano lang naman, mga simpleng developments lang naman, Queen D3, Bishop D7, F4, E5, kinain na kain, at nag-castling. Ayan. Grabe itong batang to, no? Aral na aral. Bishop takes F4, so threat sa pawn D6, may pressure, Bishop E6. So bookline na bookline pa ito mga kamatsas. Itong King H1 ang nagpawala sa libro. Novelty, bagong tira ni Fausti. Kasi ang old line dito ay Queen G3. Yan ang palaging ginagawa. Isang norm na lang yata pala si Fausti, magga-grandmaster na. May hinahabol tong batang to, binibreak na yung record ni ni Mishra as youngest GM. Ewan ko kung makukuha niya. Isang norm na lang siya, yung rating niya okay na, 2,500 na siya Requirements yan sa GM Knight E8, Rook A D1, pressure sa D6, Bishop F6, E5. Ayan. Dito po mga kamatsas, baka magtaka kayo, coach ba't hindi kinain ni Fausti yung pawn D6? Ang dami nang nakatutok dyan. Ito po kasi mangyayari. No, kain-kain, okay. Queen B8, ayun may threat doon. Malalim din pala. Malalim din. Ito continuation kain tapos Rook C8, malalim din. Queen A4, tapos Bishop takes C3, takes, etc. etc. So dito po templado ng black yan. Oo, tapos bungi-bungi yung yung pawn structure. Nakatakot yan sa puti. Balik tayo. Kaya hindi na pinag-interesan ito ni Faustino. At nag-E5 na lang siya, kinain, exchange ng queen, kain. And then Bishop F6 binalikan, Bishop D4 muna, exchange, and then Knight F6. So dito medyo slightly better si Fausti kasi sa pawn structure. May weak C6 at A7 dito si GM Barkik. Bishop F3, threat sa pawn at nag-Rook B8 kumounter at nag-B4, Rook C8 depensa na, Knight A4 para walang C5, Bishop D5, H3 pasingaw muna sa back rank, at nag-Rook E8 agaw na kagad sa E-file para makapanggulo, at Knight C5 in exchange lang, at nag-Rook E1 check, and pinagpatong inunahan na si Fausti ng magandang control sa black sa E-file. Nag-Rook FD3, ganun din naman, may battery, H5 pasingaw na rin kasi baka mamaya tamaan sa back rank. At nag-Rook D8 exchange, in H4 muna para yung knight po ilalagay dyan. No? Preferably, yan ang idea na paparating. Imagine niyo yung knight nasa G3, may matcha sa ilalim, di ba? Kinain-kain na, King G1. Ayun, para pag chumek, gaganon na. Kasi may mating net dyan, delikado Pero nag-Rook E2, threat ang pawn, nag-C4 muna, at Knight H5 na, pupunta na sa F4 o kaya sa G3, chinek, King H7, and then Rook D7. Counter si Fausti. Nag-F5 at kinain na Knight F4. Ayun na. King F1, Rook C2, threat sa pawn at nag-Rook E7, kinapture. Knight E6, pangpwersahan na atake, pero nag-Knight H5 lang depensa at Knight G5 check. Ayun, para naman i-pressure yung pawn H4. King F6 and nag-Rook D7. Check muna ang Knight G3. Ayan. Naku, F4 na lang ang kulang. May mating net no.
para walang takasan sa E3. Pero tumakas kagad si Fausti. Grabe itong batang ito, hindi maisahan ano? Hindi maisahan. Rook ka check at nag-rook D3, check ulit, King D4, Knight E2, King E4, check check. Ayun. Ibig sabihin ayaw ni GM ng tabla. Psychological talaga pag ang kalaban na magdodose pa lang ano. Kung ako to parang talagang ang hirap kalaban ng masyadong bata. Tapos magaling pa. Nako, ang malupit nun pag na-upset ka pa, 'di ba? Yun ang mas masakit. Dito pumapalag talaga si Fausti timplado mga tira Na rook and pawn ending, pilit pa rin si GM, pilit. Ayan, dito po hindi pwedeng capturein yung pawn kasi gaganon Wala yan, tabla-tabla lang yan. Dito naghahabol nga ng panalo si GM Barkik Ayan Yan ba tamang bigas niyan? Barkik o Barkich? Gumanon, kain doon, ganon. Pilit talaga si GM Pilit. Pero grabe, galing din sa endgame ito ni Fausti Hindi pwede mag-push May ganon. Hinain, ganon, kain. Ayun. So dito po ay tabla na kasi kakainin lang yung pawn. Grabe mga kamatsas, ang tindi ng batang ito. Kaya hahantong sila sa tiebreaker. Grabe, Grandmaster kalaban niya, di siya matalo, no? Grabe, nakakatuwa yung batang ito. Okay, ang isusunod natin mga kamatsas, ito yung masakit na laban. Na-upset ang Grandmaster. May na-upset na si Dead sa first round. Tingnan natin. Tabla ang first game nila mga kamatsas. So dahil alam nyo na, sinabi ko na na-upset Paano tinalo ng IM ng China itong si Super GM Mendonca ng India? Sige po mga kamatsas. Tingnan natin. Nag D4, Knight F6, C4, E6, Knight F3, Queen's Indian defense ang ginamit. Petrosian variation kasi classical ito Ayan, classical variation. Ito naman Petrosian, former world champion Tigran Petrosian ang tumitira niyan dati nung araw. Kaya nauso, pinangalan sa kanya. Knight C3, D5, kinain lang, kain, and nag-E3. Okay, simple lang. Capture, Bishop E7, and then Bishop B5 check variation. Ayan, very natural yan. Talagang pinoprovoke or talagang pag nag-C6, sabay aatras, at least yung C6 nakapagpabara sa daluyan ng diagonal. So may mga teknika sa usapang positional concept Nag castling at nag C5 di ba? At least nakatipid ng tempo ang white. Gumastos naman ng isang tempo ang black kasi C6 and then nag C5. E4 para buuhin na ang magandang sentro, Queen C7, H4 at nag-rook D8, Queen E2, iwas na kagad sa pressure ng D-file. H6 para walang Knight G5 mamaya o kaya Bishop G5 at nag-Bishop B2, ayun, dito na po nagkaroon ng novelty. Rook E1 ang old line dito. Bago ito ni Mendonca, ni Wang, sorry. Nag-Knight D7 at dito nag-Rook D1, Rook C8 at nag-Rook E1. Ayan. Knight F8 at dito nag-H5 para walang Knight G6. Bishop F6 at nag-Bishop B1. Talagang kumbaga tsaga-tsaga lang muna. Okay, at Rook D7 magba-battery, pe-pressure ang D4, ini 5 na, Bishop E7, Knight D2, iikot, going to E4, tapos nakikita ko ipopwesto yung Queen para maka-pressure. In F5 na. Ayun, yun nga lang, en passant, weak yung E6. Nagkaroon nga lang ng pressure. Bishop takes at Knight E4, kinapture na capture. Ayan, dito po, medyo hindi ko type ang diagonal sa black. Weak. Mahina pa rin yan. Medyo delikado talaga ang puti. Rook D8, Bishop A2. Ayun na nga. Para huntingin na, pabagsakin na ang weak E6. Kinain ng D4, kain. Rook D6, depensa muna. At nag-Rook D3. Queen D7. Ayun. Depensa na and then para triple attack sa Pawn D4. Pero mga kamatsas, ang gusto ng computer dito, accurate ay A5 lang. Gapang lang na ganun. Tapos BB5. Gapang lang paunti-unti sa queen side. Okay. Pero nag queen D7, tiniriple attack yung pawn D4 at dito po nag rook D1. Dito naman daw ang tamang tira D5 na. Pag kinapture pala yan, capture lang doon. Oo. Kasi hindi pwedeng kumapture nakapin. Okay. Pag kinapture iyan ng, syempre pagka tore, hindi pwede. May rook takes Ubus ka agad. Pagka pawn ang pinang-capture, may queen F4. Ayun. Papangit ang pawn structure.
Tapos may ganun pang tore, maatake pa yung Black King, sasagwa, ang pangit. O balik tayo mga kamatsas. O pero hindi nakita yan ni Wang, nag-rook D1, Queen B5, threat yung pawn, Bishop C3, threat din pala yung Bishop, iniwas lang, at nag-A5. Tanong, bakit kaya hindi naman kinapture ni Mendonca yung H5? B-Bishop B4 daw. Okay. Pagka umiwas kasi may kain lang din, kakainin lang yun. Ayun, king takes and then queen takes e6. Grabe po ang gagawing pagpag na panggugulo ng atake pagka ganyan ang nangyari. Okay? Kaya pala di kinapture yung pawn, nag-A5 muna, nag-D5 na. Okay, genius, ang ganda ng break. In E5 lang, close. A4, atake muna sa queen, queen E8 at bishop B2. Yun nga lang, tinan nyo po, napakalakas ng pawn sa D5. Kinapture na yung H5 and nag-bishop A3. Bishop E7. Teka muna. Bakit? Pagka gumanon, ganun lang. Rook B1 lang. Atakihin lang yon. Ang lalim, ano? Lalim ng laban nila. May mga pabitin no? Pero nag-Bishop E7, hindi pa kinain. Nag-Rook C1 lang. Knight D7, Rook H3, good move. Grabe ka, accurate, Queen G5, Rook C7. Grabe. Napakabigat ng tira ng Chinese na ito. Mga kamatsas, ang lalalim, Binitin lang yung tore. Queen D2, kumounter sa bishop. Bishop B3, isod lang. Pero na-miss pa nga yung kainin Masyadong hinog na Kain lang pala to, Kain, sabay ganun. Bakit? Pag kinain kasi may check, discovered. Lalim, grabe, no? Pag kinain to, dito lang muna, ayun, walang solution, matchas. Aray ko. Oo nga, iyaharang na lang yon. Pamatchas, delikado na. Grabe, galing ng mga tiradang pang-atake. Pero umisod lang pumasib pa nga si Wang. Bishop F8, Rook F3, talaga nga naman ayaw. Tikman talaga yung tore, ayaw kainin, Knight F6, kinain lang. Ang tamang tira daw po is Queen G6. Pero kinain lang, Rook E8, Queen F4, check, ganon. Rook E4, atake sa Queen. Rook C1, sumabay. Queen E2. Ayun, dito mga kamatsas. May ginawang brilliant dito si Wang na kinagulat dito ni Mendonca. Oo nga, no? Ano kaya yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin mga kamatsas. Start. Maraming salamat po. Ang tindi ng tirang to. May ganun lang pala. Sacrifice Queen. Kain. Sacrifice Queen. Yun nga lang. May paspo na malakas. Bishop pair. Bishop C5. D6 check lang. King H7. At nag-Rook D1. Para makapagtulak na ng D7. At wala. Himbis na gumanito si Mendonca, sinugod na lang niya. King G3, good move. Kasi pag kinapture to, kakapture lang po yung knight. So, obligado knight ang ipang-capture. Yun nga lang, may D7. Talagang unstoppable yung Reyna. Check. King H2, Bishop E7. Obligado. Hindi pala unstoppable. Obligado talagang sanggahin ng ganyan. Pero may Rook E3. Aray, lipad ang knight. Check. Ganon. Queen F5. Okay. Wala bang mga ganon-ganon? Wala bang mga ganon-ganon? D8 queen na. Kain. Ayun, saka nag-Bishop C2. Binitin lang. Para dalawa bitin. Nag-G6. Kain. Check. Ganon. Kasi pag kinain to mga kamatsas, pag kinain, ba't di kinain to? Bitin pa rin naman to. May Rook D7 check. Oo nga, no? Matchas ang kauuwian. Grabe. Grabe, no? Napaka-complex ng laban, para i-upset mo yung Grandmaster. Complex. Harang, aray ko. Yun na naman, no? At dito po, ni-resign na ni Mendonca. Grabe itong Chinese na to. IM, tinalo ang Super GM. 2,400 against 2,600. Ganyan para tumalo ng Super GM, mga kamatsas. Dapat talagang kahit IM ka lang or below ang title mo, talagang kailangan itulak mo yung sarili mo para abutin mo yung ganitong level. Malakas tong Chinese na to. Okay, thank you po. At sa mga meron pang mga tanong,
Suhestyon, lapag nyo lang po sa comment section down below. And then, enjoy po tayo sa paparating na second edition ng Kamatsas Friday Night. Mag-register na po kayo. May mga prizes tayo. Kayang-kaya nyo mag-register for sure. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.